Alright mga idol, so ngayong hapon, yan, dahil hindi gumana yung ating water pump, yan, mag-spray po tayo ng Primo Plant Booster Foliar Fertilizer at saka sinamahan natin ng fish amino dito sa ating palm oil. So kalahating galon ng ating Primo Plant Booster ang ititimpla natin. Gamit tayo ng power spray, yan po siya mga idol. Power spray. Yan. Kalahating galon at saka ito kalahating galon din siya na fish amino. Grabe ka ba mo? Yun, konti. Yan, at saka gamitan natin yung itong power spray natin. Meron na nakauna doon. So ito lang, papaandarin na natin. Alright mga idol, so ito na yung ating power spray hose. So yan, yan, makina po ito siya mga idol. Sobrang lakas talaga mga idol. Wow. Yan, so hindi na po natin kailangan na bombahin ng knapsack sprayer. Even sobrang taas, kayang-kaya po talaga yan mga idol. Yan. So ito po is African oil or yung palm oil tree. Yan. So, subukan po nating isprayhan ng Primo Plant Booster Foliar Fertilizer. Naglagay din po tayo ng humic acid at saka fish amino mga idol. So, titingnan natin dahil nagpalayag po siya. Meaning yung parang palayag po is parang nagbulaklak na lang po siya ulit ng lalaki. So, wala pong masyadong maraming bunga. So, subukan natin itong foliar fertilizer kung dadami po talaga yung kanyang bunga mga idol. Yan, ganyan lang po siya mga idol. Yan. So, hindi na natin kailangan ng napakataas na stick. Yan, even maliit lang at saka maiksi yung ating handle. Yan, abot na abot talaga isprayhan yung ating palm oil tree. Yan, oh. Wow, yun ang pinaka-advantage lang po talaga mga idol. So, ngayon medyo mura po yung bilihan ng palm oil bunches. Yan, dito po sa Isulan sa Tangodarat nasa 6.80 lang ata. So, before is umabot po siya ng mahigit 10 pesos per kilo. So sa isang hektarya, kapag nakakuha po ng 1 ton, usually kasi pag maliit pa yung palm oil natin, nasa 1.3 average po tayo to 1.5 tons, yan, every 2 weeks. So ano din po tayo, umabot din po tayo ng 8,000 to 9,000 po every 2 weeks. Yan. Pero before, sobrang mahal ng palm oil bunches. Ang bilihan po dito is umabot na nasa kulang-kulang 11 pesos. So, kung meron kang 1.5 ton sa isang hektarya mo, sumabot na po yan siya ng 15,000 po mga idol. Yan. Pero usually, kapag malaki na po yung palm oil tree, yan umabot po siya ng 2 to 3 tons ang ma-harvest po siya mga idol. Dahil kapag malaki, meaning malalaki din yung kanyang mga bunga. Yan. Ito lang yung pinaka-challenge. Siguro, binili ko po itong power spray na nito. Yan. Design po talaga ito siya kapag nag-spray po tayo ng mga contact herbicide para hindi na po tayo dito papasan ng knapsack sprayer. So, yung isang hektarya usually kasi kapag herbicide, umabot po siya ng nasa 8 to 10 knapsack sprayer. So, sobrang tagal po mga idol. Umabot po tayo ng 3 oras dito sa kakaspray na sunod-sunod kung walang pahinga. Pero kung mayroong pahinga, umabot po tayo ng mga nasa kalahating araw po bago matapos yung isang hektarya. Pero dito, yung palm oil, yan, 30 minutes lang po mga idol. Yan, hindi pa nga umabot ng 30 minutes. Tapos na po nating isprayhan lahat ng punuan na to. So, 115 po ang puno sa isang hektarya up to 140.
Yan po yung average na tanim sa isang hektarya. So dito kapag mag-spray po tayo ng contact herbicide, yan, burabuwag lang po natin yan siya mga idol. Napakabilis po at saka maganda uniform yung kanyang buga. Kaya mas mabilis, mas uniform, mas maganda ang pagkamatay ng mga damo. Usually dahon, contact herbicide lang po, glyphosate po yung gamit natin dito. Hindi po tayo nag-spray ng systemic herbicide. Dahil yung mga systemic herbicide, kaya nyo pong patayin yung ating palm oil tree. At the same time, nagiging marupok yung lupa. Kapag marupok po yung lupa, ayan, at saka umulan at saka mahangin ng malakas, possible po yung palm oil tree is matutumba po yan siya mga idol. So, yan. Kaya, contact herbicide. Kung makita niyo po mga idol, yung field po natin, yan po is na-sprayan po natin ng contact herbicide na glyphosate. Yan. So, yung iba na hindi tinamaan, hindi siya namatay. Yung mga tinamaan, namatay. Pero dahon lang po yan siya mga idol. Yung punuan po talaga niyan is buhay pa. Pero kapag maliit masyado yung damo, kaya niya namang patayin. Yun nga lang, hindi up to sa ugat niya talaga na unlike sa mga systemic herbicide na nag-translocate hanggang ugat niya patay. So dito, dahon usually lang ang namamatay. So at least maparalyze po natin yung damo within 2 to 3 months. After that, pwede na po tayong ulit mag-spray po ng panibago. Kasi kung tabasin po natin yung damo, sobrang nakakapagod po talaga mga idol. At the same time, kasi mabilis na po at saka madalas yung pag-ulan ngayon sa area natin, umabot lang po ng 2 weeks to 1 month, mataas na ulit po yung natabas natin. Ayan, susubukan po natin. I will update you maybe 3 to 6 months. Yan, kasi magpa-follow up po tayo ng spray dito every month kung ano yung magiging harvest natin dito sa ating palm oil tree. Yan, kung dadami ba yung bunga niya or the same lang. So, magkakaroon po tayo ng data analysis dito. Ayan, dahil first time po natin mag-spray po ng foliar fertilizer with humic acid at saka fish amino oil dito, fish amino dito sa ating palm oil tree mga idol. At saka syempre mga idol, subok na po natin yung Primo Plant Booster bilang padami talaga ng mga bulaklak sa ating mga tanim. Usually before sa ating watermelon, sa ating okra, talong, mga siling pansigang, atsal, kamatis, yan. Kaya ngayon, subukan din po natin. Actually mga idol, hindi talaga ito in-sprayan yung palm oil tree ng foliar. So, dahil curious po tayo, yan, gusto nating mapadami talaga yung bunga nito. Yan, sampulan lang po natin first. Mahalay natin, mag-click po talaga dito yung humic acid, Primo Plant Booster Foliar Fertilizer, at saka fish amino. Yan, dito sa ating palm oil tree. Yan, kapag mag-increase po yung ating harvest, meaning effective po talaga pampadami ng bunga yung ating mga na-spray dito mga idol. Yan. The same time yung mga saging natin, yan, dyan din po sa gilid. Yung kakao natin, din na natin na subukang isprehan ng ating foliar dahil sobrang lakas po ng pressure dito. Talsik po talaga ang mga dahon pag ina-sprayan natin, tingnan nyo. Yan, yun po yung kakao natin. Yan. Ang maganda lang talaga dito, itong pressure niya. Kasi kung hindi po siya ganito, hindi po niya maabot yung pinakataas. Pero may adjustment po dito sa handle mga idol na pwede lamang po na parang ambon, hindi siya ganito kataas ang kanyang pressure. Yan, depende po sa adjustment. So, dahil palm oil at saka mataas yung ating ni-sprayan, ganito po yung style ng pag-spray natin. Parang pressure. Parang car wash po talaga siya. Literal na car wash mga idol. Yun nga lang, pang-spray po siya. Yan. I think almost same lang sila ng makina sa car wash. Yan. Hindi po ito siya ini-spray ng madikitan dahil sobrang lakas ng pressure. Yung hangin niya po is talsik po yung mga dahon. Yan. Pero pwede po siyang ibahin yung pressure dito sa handle ng ating hinahawakan mga idol. Ayan. Ito po is design para sa matataas para maabot, hindi na natin kailangan ng stick. Pero kapag gusto natin ng mababa lang, pwede naman po talaga siya mga idol. Ayan. Yan lang, ganyan lang po talagang ginagawa natin mga idol. Sobrang bilis, natapos na po natin ng within 30 minutes. Siguro kung knapsack sprayer, abutin siguro tayo ng mahigit isang araw kasi syempre ilan lang yung papaligo mo dito. Sobrang hina ng knapsack sprayer. Pag ganito,
Sobrang bilis.